Kumain muna ako ng saging kasi wala akong lunch. Kita ako kay Doc. Kasi doon sa result ko ng blood test saka ultrasound. So, gutom ako. Kaya bumili ako ng turon. Pagka mahal kay 10. Kahit na ako yan. So, I'm back in the hospital again. So, happy yarn. Magsi-celebrate ako, guys. Kasi, magaling na ako. So, ito yung kakainin ko. Mamaya ko ikwento sa inyo kung bakit ako magse-celebrate. At kung ano yung nangyari. Basta ngayon, gutom na gutom ako. At kakain ako. Ito yung kakainin ko. Charan! Pritong tilapia! At, syempre, sausawan yan. At may niluluto pa akong talbos ng kamote. O, diba? Swak na swak! Ito na. Dahil magaling na ako, sandamakmak na kanin. Tapos may bagoong agad. O, diba? Saan ka pa? So, yan yung ingay ni Amo. Ayan, meron din siyempre akong gulay, talbos ng kamote. Tara guys, kain. Tatawa si Amo ko sa akin kasi ang dami ko na pagkain na gano'n. Ang hirap naman kainin nung kamote. Matanda na. Siyempre may kubiertos, andyan si Amo. Sarap sana ito pag nagkakamay. Ay, rabe. Meron pa akong manggang hilaw doon. Lamon talaga ito. Tuwang-tuwa talaga ako. Akala ko hindi na ako makakakain ng mga tilapia, bagoong. Kain muna ako kasi nakakahiya naman kay Amo, diba? Pagwanta ako mamaya. So, ayun. Ngayon lang ako nagka-time ulit. So, kaya na sabi ko nga kanina, I'm so very happy and excited. Di ko alam kung bakit ako excited. Pero, masaya talaga ako, guys. Kasi nga, kanina nagpunta ako sa hospital and medyo ano nga kasi, di ba, nagkasakit ako, nagstay ako sa hospital ng 1 week at kanina pupunta ulit ako para malaman kung mayroon pa ba akong sakit. So nung time na na-confine ako, na-diagnose ako ng impaired kidney, impaired liver at ano yung kidney ko, basta may problema dun sa kidney ko kasi nanggaling yun sa UTI. So, nagkaroon ng virus yung kidney ko. So, grabe yung ano ko, grabe yung aking stress. Gawa nga ng, iniisip ko na nga, kako nga sa mga anak ko. Mabubuhay pa naman siguro ako hanggang 60 years old. May pagganon pa akong may ganon pa ako nalalaman. So, kanina nung nagpunta ako, sabi ko nga kay Doc, sabi ni Doc sa akin pala, "Hi, you're here again," sabi niya. Sabi ko, "Yes, Doc. So, this is a result of my ultrasound and may blood test." Kasi 1 week ago meron akong blood test. So, and parang 2 weeks ago din yung aking blood test. So, kanina pa lang kami nagkita ni Doc. Kanina pa lang yung appointment ko kasi yung blood test, inihintay kasi yan ng 1 linggo bago lumabas yung result.
So, yun pa lang yung appointment ko sa doktor. At, alam niyo, wala talaga akong kain na. Actually, kinain ko lang nung umaga. May kinain din pala ako. Itlog lang. Then, nung tanghali, may lang ako ng turon. Bumili ako dun sa may, papuntahan ng hospital ng turon na nagtitinda. So, yun lang yung kinain ko. Isang pirasong turon. Hindi nga ako makakain. Gawa ng stress ako sa stress din ako sa condition ko. So, sabi ko nga sa doktor, tinanong ko siya kung ano yung condition ko. Then sabi niya, let's see, sabi niya. Makulit ako. Sabi ko, is it my kidney and my liver is getting worse? Sabi, tinaritso ko na kasi, ang hirap kasi, diba? Ang hirap mag-isip. Lalong nakaka-stress. So, medyo advance ako mag-isip. Minsan advance talaga akong mag-isip. Grabe. So, sabi naman ng doktor, siguro check pa niya yung record ko, hindi pa niya na-check Sabi niya, do you feel any pain? Or pag umiihi ka ba masakit? Sabi niya sa akin. Then, may back pain pa rin ba? Kasi nung nasa hospital ako, grabe yung sakit ng likod ko, guys. As in yung nag-chill ako, may lignat ako. Siyempre may infection, diba? UTI is may infection, may virus. Virus na yung tumama sa akin. So, kaya naapektuhan yung liver ko. Yung kidney tsaka liver kasi virus yung tumama sa akin. So, nasa hospital talaga ako. Grabe, as in 5 days na may lagnat ako. Nag-chill ako, guys. Grabe. So, once na naramdaman ko yung pain, sasabay doon yung lagnat ko. Tataas yung lagnat ko. Tapos, kahit hindi tumaas masyado yung lagnat ko. Basta may lagnat lang ako ng konti. Masakit yung dito ko yung masakit. Yan. Ito yung masakit. Tapos, nag-chill ako. Grabe yun, as in talagang nanginginig ako. Giniginaw ako. Tapos, natatanggal lang siya kapag binigyan nila ako ng Panadol na pain reliever. Siyempre, kasala na yun doon yung pampababa ng lagnat ko. So, pag bumaba naman yung lagnat ko, okay yung pakiramdam ko. Pero nakakaramdam pa rin ako ng konting pain for 5 days. So, naging araw-araw nun, sine-check yung blood test ko. Hindi lang isa, guys. Minsan dalawang beses akong kinukuhanan ng dugo para i-check yung blood test ko. Kasi napakataas daw nung aking liver enzymes. Tapos daw mataas lahat ng result nung blood test ko. So, nataka sila. Kasi nga, wala naman akong masyadong nararamdaman pag tinanong nila ako about sa health ko. Yun lang naman. Yung, hindi ko nga alam kung ano sanhi nung bakit ako nagka-UTI Kasi mga normal food lang naman yung kinakain ko. Nagda-diet nga ako. Gawa ng aking hypertension. So, maingat ako sa mga kinakain ko. Pero, before pa yung UTI, inubo ako, ubo, sipon, ganon. Wala man akong lagnat. Pero, yung ubot sipon ko, ay tumagal siya ng isang buwan. So, pawala-wala, babalik, pawala-wala, babalik. Natural, umiinom ako nun ng mga gamot-gamot. Dati kasi hindi ako uminom ng gamot sa Pilipinas. Mula dumating ako dito, as in, hindi talaga ako uminom ng gamot sa ubo ng Pilipinas. Or kasi bihira akong magkasakit, bihira akong ubuhin. Mostly, sipon-sipon lang. Kung ubuhin man ako, saglit lang yun, isang araw. Hindi na siya tatagal. Unless na lang nung COVID, ha.
Pero this time talaga, grabe. Yung gagaling na ako, no? Pag Saturday, wala na akong ubo. Sunday, nakakagala na ako. Pero, mahina lang yung katawan. So, yun na nga. So, dahil umiinom ako ng mga gamot na galing sa Pilipinas. Kasi nung nagka-COVID kami, yung kapatid ko, namigay ng mga galing sa Pilipinas na gamot-gamot. Pero hindi ko din naman yun ininom, gawa ng meron akong gamot galing sa hospital para dun sa last time sa COVID. So ngayon iniisip ko, uuwi ako ng Pilipinas, kailangan ko nang masanay nung mga gamot sa atin. So nasa 22 years na ako dito sa Hong Kong. Next month actually. So sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas, kailangan ko masanay ulit sa mga gamot sa Pilipinas. Dito kasi iinom na ako ng cetirizine. Pag inuubo or sinsipon ako, Panadol, na parang nagdahilan lang yung sipon ko. Saka ubo. So umabot talaga siya ng isang buwan. Then medyo malamig pa yung panahon. Sabi ko, gusto ko ng warm. Kasi pagka umaga nagkakape ako, 'di ba? So parang din kasi nga nagda-diet ako, so hindi ganun ka warm yung mga pagkain ko. Then ayoko magkape, bumili ako ngayon ng gatas na Beer Brand pa. So hindi ko alam kung hindi ako pwede doon sa gatas na yon. Kasi yun lang ang kinain ko. Yung napasok lang na iba sa katawan ko, yun lang. Tsaka mani din. Siyempre yung mga gamot. After nun, 2 days, nakaramdam na ako na parang, pag umiyak ako parang may sakit ba? Ng konti. So sige, titimpla pa rin ako pagkahapon. Kasi nga, gusto ko ng warm sa katawan. Kasi medyo malamig. And, umuubo nga, uminom ako ng gamot. So, ayun, parang yun lang yung nag-trigger sa akin. Siguro nga, gawa din ng gamot na ininom ko ng isang buwan na hindi siya prescribe sa akin. So, malamang hindi ako hiyang dun sa mga gamot na yun. Kasi, hindi ko naman naiinom yung gamot na yun na nasa Pilipinas pa ako. So, ayun. After 3 days, nung parang naramdaman ko na may UTI ako, parang una-una kasi parang binabalisaw-saw, then sumunod naman is yung parang na siyang pinipilit pag umihi ako. Then the 3rd day, sumakit na yung balakang ko. Pero hindi pa ako nagpunta sa hospital noon. Kasi nawawala pa siya. Pag uminom ako ng cranberry, yung sakit sa pag-ihi, natatanggal, nawawala siya. So, inom na naman ako ng gatas, bumabalik na naman siya. Hanggang sa dumating yung 2 araw na sumakit yung ko. Yung balakang ko, the 3rd day ulit, na sumakit na siya, hindi na ako halos makalakad. So, nag-decide na ako talaga na pumunta ng hospital. Kasi buong araw nun nahiga-higa lang ako. Lumalabas lang ako ng kwarto kapag magluluto ako para kay amo, or syempre kailangan ko maglinis-linis kahit paano. So, as in talagang nahihiga ako, hindi ko siya kaya. Pag maglakad ako, sakit na sakit yung likod ko. So, sabi ko sa amo ko, mamayang gabi papunta ako ng hospital. So, ayun, pinagtaksi na nga lang niya ako kasi nga sakit talaga hindi, nakikita niya talaga sa mukha ko na hindi ko na kaya, at pag naglakad ako talagang as in ramdam na ramdam ko yung sobrang sakit. Buti na nga lang talaga that time pumunta na ako ng hospital. So ayun, sa loob ng 5 araw nag-chill talaga ako pag nakaramdam ako ng sakit. So kailangan ko lagi uminom ng pain reliever para hindi ko maramdaman yung sakit. Yung slight lang na sakit sa likod ang mararamdaman ko. So, talagang natakot ako. Siyempre, kidney yan Once kasi na ang kidney nasira, nagkaroon ng lamat, hindi na yan may babalik.
So, kailangan mo na lang talaga yun doon mag-ingat para hindi siya matuluyan. Hindi siya matuluyan. Yung dahan-dahan lang ba? Dahan-dahan muna. So, tuwang-tuwa talaga ako nung natawa si Doc sa akin, sabi niya. Kasi tinatanong ko siya ng, hindi pa ba ako mamamatay, Doc? Sabi ko. Sabi pala ng doktor, sabi niya, you're strange. Kasi tinanong ko siya kung ano yung result, sabi niya, tinignan niya doon. You're strange, sabi niya. Kasi sabi ko nga, wala akong naramdaman na kahit ano. So sabi ni Doc, strange daw ako. Kasi nung nasa hospital ako, lahat mataas, lahat liver enzymes ko, yung kidney ko, yung mga kung ano-ano pa dyan, puro daw mataas, yung creya ko, urea, mga ganon-ganon. So, related sa liver, saka sa kidney, mataas. Kaya nga, alos araw-araw talaga kinukuhanan ako ng blood test. Hanggang sa paglabas ko, kinuhanan pa ako ng blood test. Then, after 2 weeks nga, blood test ulit. So, after 2 weeks na, wala akong gamot actually guys, wala pala akong gamot na ininom nung lumabas na ako. Wala silang binigay sa akin kasi yung enzyme, inaobserbahan pa talaga nila ko, yung condition ko. Kasi nga, nung nasa hospital din ako, hindi rin ma-explain sa akin ng doktor kung ano talaga yung sakit ko. Basta sabi nila hindi daw bumababa, puro daw, lagi daw mataas, then tataka na sila kasi may ininom akong gamot pero mataas pa rin. So, yun. Sabi ni Doc nga na strange daw kasi sabi niya, it's all clear. All of your result are clear, sabi niya sa akin. So, parang tinanong ko pa siya ulit kung I'm not dying, Doc. Parang talaga akong taka, inulit-ulit ko pa talaga. Sabi ng doktor, hindi, so you're not going to come back here again, sabi niya. Unless for different problem, sabi niya. So, sinabi ni Doc na it's all clear. Alam mo, pasalamat talaga ako sa Panginoon na no. Sabi ko, thank you, Doctor. Thank you, Lord. Sabi ko gano'n. Kasi nga, I'm only 47. Kung yung liver ko at kidney sabay, ano na lang mangyayari sa akin? Hindi pa ako ganun ka-ready. Okay lang sana kung mamamatay ka na kagad, diba? Pero yung I'm not ready na magkasakit tapos gagastos ka ng malaki sa hospital, wala nga akong ipon, paanong gagastusin ko, diba? So, grabe guys. Alam niyo pagkalabas ko dun sa hospital, dyan bumili talaga ako ng pagkain kasi doon ko pa lang na-feel yung, hala, gutom na gutom ako. Tawa ng tawa si amo ko sa akin, hindi naman ako kumain sa labas kasi nga inaano ko siya na dinner time na niya. Kaya lang, nung dumating ako dito, medyo nakaprepare na siya ng pagkain, so tinulungan ko na lang siya, no. Tapos, nagluto ako nung binili kong tilapia. As in, kumain talaga ako ng madami. Sabi nga ni amo, grabe na yung pagkain ko. Sabi, wala kaya akong breakfast, itlog lang yun na 1 piraso, saka tubig. Tapos, turon. O, diba? Kung hindi ka ba naman magugutom yan maghapon, kailan nawala na yung stress ko. Gutom na lang yung nararamdaman ko. Pero very, very, very happy talaga ako. Grabe. So, hanggang ngayon, hindi ko pa maano yung aking kasayahan. Dahil, yun nga, napraning ako sa kaka-research ko nung impaired kidney, tsaka hindi ko yung basta sa kidney, hindi ko alam kung paano siya sabihin. Siguro i-type ko na lang dyan para hindi na lang siya humaba, no. So talagang napraning ako, iniisip ko talagang mga ganon, di ba scenario. So
Ay, buti na lang talaga na it's all clear. So, back to tissue. Back to tissue, guys. Kahit na naman ako, kakain na naman ako. Kasi sinanong ko yung doktor, so, I can eat anything. I can eat anything, dok. Sabi niya, yes, you are good. Ito pa pala, guys, no? May one thing pala, kung ano, habang nasa hospital ako, tinanggal na nila yung aking medication sa hypertension. Kasi nga, matagal naman na mababa na yung aking mga siguro 1 taon nang mababa yung aking blood pressure. So nadala din siya sa pagda-diet ko. 'Di ba, nag-low carb ako, pero mailang na rin na kumakain na rin ako ng rice mula pa yata nung December. Yeah, so paminsan-minsan talaga dati kumakain din ako ng rice. Then mula nung nagbakasyon ako nung December, pagbalik ko dito, halalaman ako ng lamon ng rice. Kasi wala na akong datong. Kailangan ko din magtipid kasi ang mahal talaga pag nag-low carb ka at bibilin mo lahat kasi ng ng mga kahit simple lang. Bilhin mo lahat ng gulay, kailangan mo mag-ingat dun sa mga kakainin mo. Unlike sasaing ka lang, bibili ka ng isang ulam, kaya tulad kanina, tilapia, tapos maraming kanin, o diba? Pero, yung tilapia kasi sa kainan ko lang talaga yan, lalo na pag low carb ako, tapos marami pang gulay na kailangan, para mabusog din naman. So, yun, may napala rin ako sa low carb, at syempre, isa din yung pag-exercise palagi. So, 'di ba? Nagsiswimming ako almost every week. Every Sunday nagsiswimming ako. Kung hindi ako nagsiswimming, nag-hike, naglalakad. So, yun yung pinaka-aking exercise. So, oh no, mahaba na yung aking video. So, yun lang talaga, guys, no? I'm very, very, very happy kasi nga it's all clear, wala akong sakit, pati yung medicine sa high blood ko, tinanggal na rin. Yung iniinom ko na lang na natira ay yung para sa cholesterol. Pero sana din matanggal din pati yung sa cholesterol, Ay, yun, hindi ako sigurado kasi nga, lumalamon na naman ako na kahit Kailangan talaga mag-diet, no? Change lifestyle. Kung gusto natin maging healthy at walang sakit kahit matanda na tayo. So, sana I wish good health sa lahat ng nanonood. Kung nakaabot kayo hanggang sa part na to ng aking video, na sa kaduluduluhan na nagdadaldal ng hindi ko man maintindihan, baka walang kwenta para sa inyo, but for me, gusto ko lang talagang i-share yung aking health update. At kung meron man sa inyo na namang problema about sa health, sa kidney, or sa kahit anong karamdaman, sana nga din magkaroon din kayo ng milagro na gumaling kayo. Kasi ako, answer prayer ito ng mga mag-anak, ng kaibigan, ng nanay ko, ng mga anak ko, at ako din. So, it's answer prayer. Sabi nga ni Doc, it's strange daw. You are so strange, sabi niya. Kasi, is 2 linggo lang. Mataas lahat. Pero ngayon, parang, it's all clear, sabi niya. So, pati doktor nagtataka. So, I call it miracle talaga, diba? Pero, isa din naman sa, na talagang, nung umuwi ako, hindi ako tumikim ng kape. Kumakain ako ng kanin tsaka ulam, pero, pili-pili lang yung inuulam ko. Mostly, salmon, tsaka mga gulay lang. Puro isda, walang karne. So, kasi nga, pag may problema ka sa liver, medyo bawal tayo dun sa red meat, no?
mahirap siyang tunawin ng ating kidney, mahirap i-process kasi matagal siyang matunaw, saka tataas lalo yung mga enzymes. So yun, nadala talaga siya, and salamat talaga sa Panginoon na tinanggal niyo yung aking karamdaman sa aking katawan, no? So yun lang ulit guys, at sobrang haba na naman ng aking video, nasobrahan na naman yung daldal ko. Thank you so much for watching. Bye!